Pisces, hi, welcome to Mystic Queen PH. Titingnan natin ang energies for you ngayong second half ng 2025, July to December. Ayan, so if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, so let's see Pisces. What's the energy? July to December. Aries, taking action. Ayan. So, kumbaga magkakaroon ka na ng initiation, gagawa ka na ng paraan, magte-take ka ng action sa mga plano mo, sa mga goals mo. You will also be focusing on yourself. Maaring meron kang i-improve sa iyong sarili ngayong second half ng 2025. You have the energy ng South Node. South Node is about what you have mastered. No? Ibig sabihin, magaling ka na doon. Yun na yung expertise mo. So, you're going to use your expertise. This can be sa creative talents mo, skill set mo, abilities mo, para magawa mo na yung mga pinaplano mo for the longest time. Yeah. Oh, so you have Vesta, which is about your heart. So ito yung kumbaga parang tinitibok ng puso mo eh. What you are passionate about. So you are finally doing or gagawin mo na yung passion mo. Maaring dati nagdadalawang isip ka kasi hindi ka sigurado kung magwo-work ba 'yon para sa or meron ka bang magiging benefits doon, meron ka bang makukuhang let's say monetary na benefits. Let's say isa kang painter or meron kang creative talents na hindi mo siya magamit sa corporate world or sa trabaho, 'di ba? Kasi usually sa trabaho puro workforce kumbaga, na yung iba routinary yung ginagawa. Ulit-ulit. Yung iba sa inyo ayaw nyo ng ganon. So, you are going to finally go to your path, no? Kumbaga, ipupurso mo na yung path mo, yung gusto mo. Using your abilities. You have the Knight of Pentacles. So, this is about prosperity and investment. So, yung iba sa inyo, mag-invest kayo sa inyong knowledge, sa inyong skills. Maaring meron kayong i-improve pa na kaalaman ninyo. Yung iba naman, may pag-iipon, no? So, ngayong second half ng 2025, isa sa focus nyo yung pag-iipon. Pag-iipon ng pera. Oo. Magkaroon kayo ng mas malaking savings. Meron din good news na parating sa inyo. This is about travel opportunities. I also see someone na merong magbabayad ng utang sa inyo. Ace of Cups, this is new beginnings, new opportunities, new source of happiness. Ayan. So, maaring, ayun nga, ito na yung new beginnings na gusto mong gawin for yourself na in alignment sa iyong abilities, sa iyong talento. 'Di ba? For example, kung for practical reasons, mas pinili mong magtrabaho sa isang kumpanya. Pero hindi mo nagagamit yung abilities mo. Halimbawa, magaling or talents mo. Halimbawa, magaling kang kumanta. Or you are a painter. 'Di ba? May iba ka pang skill set na hindi mo nagagamit. So ngayon, mas bibigyan mo na ng attention yung skill set mo. Kasi doon ka mas mag-enjoy, doon ka mas magiging masaya. Mag-i-invest ka na sa kung ano talaga yung iyong kakayanan. This is going to bring in prosperity sa'yo. Like, kung ano yung needs mo, maibibigay niyan for you. Wow, ang ganda the Sun. The Sun is about clarity, kaliwanagan ng inyong isip. So finally, no, kung kayo ay nag-iisip na ano ba yung pipiliin mo, nalilito ka, ano yung ipupurso mo. So ngayong second half,
ng 2025, it's going to be a transition na unti-unti, no, marirealize mo na, okay, para dito pala ako sa ganitong path, sa ganitong landas. So, the sun is also about your energy. So, mas magiging malakas ang iyong pangangatawan. Yung iba sa inyo, mas magiging active ngayong second half ng 2025, physically active, no? Maaring you will do exercises, mas busy, maraming activities, and that way, no, mas magiging confident ka kasi alam mo na gusto mo yung ginagawa mo. Sa money, career, finances, you're going to explore new experiences, new opportunities. There's also good news coming. May magandang communication. So, maaring kung meron kang itatry na subukan sa career, trabaho mo, or business mo. So, ngayong second half ng 2025, you will be able to finally start, do something for that dream. Oo. You have the 9 of Swords. Hindi siya magiging madali, okay, Pisces? Hindi siya magiging madali. Maaring andun ka sa withdrawal period na yung parang hinihiwalay mo kasi nga transition siya, no? Example, nasanay ka na routine yung ginagawa mo everyday. Tapos biglang, oops, wala na kasi iba na yung nasa creative side ka na. Kung kailan ka inspired, dun ka lang gagawa or dun ka lang magiging productive. So, medyo maglalaban yan sa isip mo. Kapag ganyan, kung sanay ka pa rin sa routine, edi gawa ka ng sarili mong listahan ng mga activities na gagawin mo na ipa-follow mo para hindi ka medyo maguluhan. Okay? So, for the love life, you have Justice and the World. Uy, okay. So, some of you are going to end a relationship. Ang endings naman, hindi naman to laging nakakalungkot. So, ang nakikita kong ending dito is, it's a good ending. Maaring mas pinili nyo na magkaroon ng katapusan yung relationship ninyo because you feel like that's the best thing to do. Yan yung makakabuti para sa isa't isa. Kumbaga, mutual understanding or mutual agreement ninyo, mutual decision ninyo, yung end ng relationship. Yung iba naman, maaring meron kayong mga inaasikaso or aasikasuhin sa inyong relationship, lalo na kung ang person ninyo nasa malayo, long distance relationship, at yung person ninyo ay isang foreigner. So, pwedeng merong mga inaayos na documents, ganyan, para makapunta kayo sa place ng inyong person. Unsuccessful outcome to a problem. So, maaring ito yung bagay na inaakala mong dapat mong i-pursue pero hindi naman pala. Alam nyo, maging open rin kayo sa mga signs, no? Kasi sabi nga, kung hindi para sa'yo, medyo meron dyang may resistance. Oo. Good news. May darating na magandang balita for you. So, kumbaga, meron mga bagay na hindi matutupad dahil hindi yon para sa'yo or meron namang mas maganda na darating. Protection from a powerful friend. So, yung iba sa inyo, meron kayong kaibigan na very powerful in a sense na pwedeng, alam mo yung literal na meron siyang power, let's say, may impluwensya yung family niya or siya mismo may influence or spiritual power to. Like, this person is somehow a healer, ganyan. Solid foundation, success with effort. So, ano man yung e-effortan mo, tatrabahuhin mo ngayong second half ng 2025, definitely you will see great results. Okay? So, kung ano man yung gusto nyong i-pursue, talagang ipagpatuloy nyo lang talaga. Wag yung sukuan. Kasi eventually, you will reap the rewards. Gold, you don't need someone
else to fix you. Yes, kasi ikaw ang mag-aayos sa sarili mo kasi ikaw yung mas nakakakilala sa sarili mo. And hindi mo rin kailangang iasa lagi sa iba na sila yung mag-a-adjust sa'yo, sila yung, aayos ng problema mo. Because it's time for you to be more independent, and that way kasi sa pamamaraan na yan, mas magiging strong ka. Kasi ikaw you are doing it on your own, 'di ba? So that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.